In this 9th year of your Mandawi Youth Aflame Conference with the theme Undefeated, the preaching of the word tonight will be entitled, Keep Moving Forward. Keep moving forward. God, we bow ourselves to you right now. We are ready to receive your anointed words. May your power work within our lives right now. Hallelujah. Ang mga abring kasing-kasing uhuna-huna punon nimo sa imong gamhanang mga pulong. Hikap kami sa imong gamhanang kamot, O Dios. Bag-uwan ning mga kinabuhi sa mga batanon ni nga dapit karon, O Dios. Musulbong ang imong gipangtawag sa buluhaton, O Dios. Hallelujah, mulihok ka nga gawas nun sa among taliwala ning kagibhiyon. Hallelujah, as we hear and receive your word in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Lingya imong katapad o ginya siya peace. Please be seated po. Amen. Hallelujah. We all face challenges in life. We have problems, discouragements. Sabi nga nung movie natin, stress, kapoy na, wa na kasabot siyang kinabuhi. Amo si Marlon dere. Marlon? I'm normal? No, ay normal. Norman! Asa si Norman? Ayun, si Norman. Sige, kuglantaw sa imuganiya pa diya. Mo man na siguro si Norman. Kapoy. Hallelujah. That's the reality of life. Kahit Christian ka, kahit tongue-talking ka, kahit filled ka with the Holy Ghost, we all face problems. We all face stress. We all face discouragement. Sabi nga ng lecture natin, powerful kayo ito kanina mga igsoon, depressions. Hallelujah. That's the reality na meron tayo. Hallelujah. But we have to be stronger. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ni Paul, my strength is made, Christ's strength is made perfect in my weaknesses. Because Paul acknowledges, in the time of depression, it's not its own power to overcome depression. It's not its own strength to overcome stress. I need the power of Christ rest upon me to overcome the troubles in life. Anong tawag niya kanina sa ating brain? Nag-hold ng fear natin? Amygdala. If correct ba ako? Amygdala. Nandoon lang pala yung mga fears natin. Nung college ako, mayroon tinatawag hypothalamus. Yun ang nag-hold ng ating mga feelings and emotions and love. Kaya mali daw pag sinasabing, I love you from the bottom of my heart. Hindi daw yun ang heart ang may emotions. Hypothalamus daw. Kaya once na manguyab sa inyo, I love you from the bottom of my hypothalamus. But that's nandoon lang yan sa brain natin lahat. You see how powerful the brain we have? Hallelujah, na daghan kaya siyang buhaton sa atong hunahuna. Kaya niyang mag-create og mga butang. Hallelujah, kaya nato makakita with the power of the brains. Bisag wala nato makita sa ato ang brain, mga igsoon. That's how powerful it is. Kaya nga, kung atubang ka sa mga problema nimo, gamito nimo imong kaugaling utok, you can solve it. Pero kapoy. You can solve it, but there's stress. Pero karong mga batanon na adere, there is much greater than the wisdom na meron tayo. Kay siya ang nagbuhat sa atua. Siya ang naigahom na kaya tantabangan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya sa mga igsuon, mga batanon karon, hallelujah, we must be strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah. Paul reminded us in Ephesians, we have to put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood. Dili unod.
Hallelujah. Dili dugo ang kalaban nato, but he declare that we are fighting against the wiles of the devil. We are fighting against principalities. We are fighting against the rulers of the darkness of this world. We are fighting against spiritual wickedness in high places. And we cannot fight it with flesh and blood. We can only fight it by faith. We can only fight it by the Word of God. The influence of the world cannot be fight by our strength, but when we have the Word, but when we have the Spirit, we can overcome. Oh, come on, young people. We can overcome the trials in life. Diba? Hallelujah. You don't fight the battle with the strength we have. Ang mga mamacho na mga lalaki natin, ang gaganda ng mga babae natin. But you cannot win the battle by your beauty. You cannot win it by your strength. Mao ba niyang bata nga Norman? Ikaw hinungdan, namatay ang mama. Kuha mang kagbag. Diba? Makita nato may igsoon. It's not by the strength. Kung pagwapuhay ra ang langit na igsoon, kamera ni Pastor Juniel maluwas. Pero dili man, good lang taon sa Diyos ang pugihay. Diba? Hallelujah. Pagdating sa presensya ng Panginoon, sabi nga ni Evangelist E.K., pangit. Diba? Pag makatanggap ka ng Holy Ghost, walang nakatanggap ng Holy Ghost na maganda. Kasi pag nagpapakyut, hindi Holy Ghost yan. Diba? Kasi lahat ng nakatanggap ng Holy Ghost, ang papangit. Bakit? Nagahalo ang luha at sipon. Diba? Kaya kung ikaw hindi kakaintindi ng Holy Ghost, makakasabi ka, ano bang nangyayari sa mga taong to? Mga baliw to sila. Pero sa iyo, na ikaw nakatanggap, that's the best feeling. That's heaven on earth. Kaya kung ikaw nakatingin sa tao, hindi mo maintindihan, pero yung nakakatanggap, wow! Dili na ko ni ibaylo sa mga bahandi sa kalibutan. Kini ang akong kinahanglan na mahimo kong matinaugol sa kinabuhi. That's why we don't care with that beauty we have. Kaya mamaya sa revival service and altar calling natin, we give the best we can. Kasi ang kalaban natin, hindi flesh and blood. It's spiritual. Kaya kung tayo ang lalaban, magigit tayong talunan. Pero kung siya ang lalaban, walay problema. The battle is not ours. The battle belongs to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Na isa ka bata, mga igsoon. Sa simbahan, balumam ko sa mga bata. Si Sean, si Gigdagandagan. Hindi na ang bata. So kini nga bata, iba ang trip niya. Sabi nung kanina, sino naman yun? Talagang parang, ay ito ba yun? Ba't doon ang pangit niya, pero dito ang pogi? Di ba? Alam niyo ba meaning ng pogi? Sabi nila, ang pogi is presence of God inside. Kaya kahit gaanong pangit ka, pag may Holy Ghost ka, ang pogi-pogi mo. Hindi mo too si pastor natukan. Balik na lang tayo sa bata. So yung bata, ang trip niya, mutindog siya sa simbahan. Ba? Tindog siya sa bangko. Okay ra, pastor, tapakan ako ng bangko. Ayan. Kini. Ang buhaton sa bata, tindog. Praise and worship, tindog ang bata. Ang mama na pod, hinga siya lingkod. Pastor, ikaw na lang akong papa. Hinga lingkod. Palingkura dahin ko. Lingkod. Lingkod. So, badayon ang worship. Tanong pa, tindog na po ng bata. Ikaw na po, mama. Then, matindog na po. Di na maminaw. Sige, buhat. Biradahin ko. Naninood man. Ang gibuhat sa papa, gigunitan ng ulo. Para di nakatindog. Apugin ko. Di nakatindog. So nilabay ang oras. Tanaw na yung bata, nag-smile. Pa, napugan man ko nimo nga naglingkod ko, pero akong sulod nagtindog. Gatindog akong sulod pa.
Bahala ka diha. You see, this is stress. This is problem. This is trials. This is failures in life. Nga naispugnan ta mga igsoon. But if you have God inside, woo! Kahit anong pigil pa sa imo di ka mapugnan sa kaaway nga mo doon sa presensya sa Diyos. Di mapugnan sa kaaway nga mo singgit ka sa pagdaig. Di ka pugnan sa yawa nga mo dagan ta. Di ka pugnan sa yawa ang magligid-ligid sa presensya sa Diyos. I may have trouble, but you cannot stop me in worshiping God. Come on, come on. I may have failure, but you cannot stop me to come to the altar. But you may look great right now, pero hindi perfect ang buhay ng bawat isa sa atin. But don't allow the pressure. Don't allow your failures to stop you in coming to the throne of God. Kaya nga, i-encourage tayo, come boldly to the throne of grace. Why boldly? Kaysa panahon mapakyas ka, maulaw ka matubang sa presensya sa Diyos. Sa panahon nga mapakyas ka, maulaw ka nga mo duol sa Ginoo. Pero ang Biblia na gaynon, duol uban sa imong kaisog. Duol sa presensya sa Diyos. Bisag na ay guiltiness sa imo, duol atubangan sa Diyos. May pangayog pasaylo sa Diyos. Because when you come to God, you will never be defeated. Can you shout to Jesus? Don't stay down. Learn to gap up. Si Haring David, kilala natin siya na kuyaw kay siya mangaway. Siya ang nipatay sa kay Goliath. And then powerful kayo, dagan kay siya kadaugan. But niabot sa punto siyang kinabuhi. Sa dihang nagstay sila sa lugar nga siklad. Nihawa sila for 3 days kay nangitag ludapit na ilang kontra, ilang pildihon. Ang Amalekites giatake ang ilang kampo. Sa madaling salita, walay mga sundalo, wala si Haring David. Gisulong ang ilang kampo. Gisunog ang tanan nilang mga balay. Pero ang Biblia nagaingon, walay gipatay ni usa. Ang tanan gidala sa Amalekites. Gihimong bihag ang tanan. Kaya pag abot nila Haring David, nakita nila nagdilaab na, nag-aso-aso ilang kampo, nagdali-dali sila. O pag abot nila dito, wala na sila yung makita pa. Kaya tanan gibihag, ang ilang balay sunog. Ug ang Biblia nagaingon, naghilak ang tanang katawan. Ug si Haring David po dito, naghilak po. Kaya ang iyang duha ka asawa, ug iyang mga anak, gibihag. Diba? So walay exempted, tanan sila nagsuffer. Even the king nagsuffer. Walang exemption sa problema. Huwag niyo sabihin, hayahay si Pastor Ginel kay gwapag asawa, na anak, may problema. May problema yan. Pastor Dave, maraming problema yan. Kasi wala pong exemption tayo. Lahat tayo magsasuffer. Pero kung alam mo lang sino ang source ng strength mo, alam mo lang kung kisa mong pagasimbahon, pagasaligan, bisag gisakit ka, you can still lift up your hands and declare the goodness of God. You can still declare the faithfulness of God. You can still declare that God is powerful. King David is crying. Gahilak si King David. Grabe ang hilak. And what is worse, ang tanang sundalo, naghunahunag batuon nila si Haring David. Ikaw ang hinungdan. Ikaw ang hinungdan. Nga kung wala lang tanihawa, madipensahan nato atong base. Pero tungod sa imuha, nabihag ang tanan nato, aban tanan namong pamilya. Si Haring David, sakit po, kaya nabihag po ba iyang pamilya? Wala naman siya ingon, pari-pariyara ba ta? Wa pa mo kasabot po sa kong gibati. Wala siya na ingon. Kung siyang gibuhat, naghilaka lang si Haring David. Pero pag man siyang paghilak, o ingon sa Bible, David encouraged himself in the Lord. Walang pastor, walang youth president, walang youth leader sa panahon sa problema ni Haring David. Even all those leaders niya, mooy gustong mupatay sa iya. Pero sabi ni Haring David, muduol ko sa presensya sa Diyos. Nasakitan ko,
Patyunon ko sa akong mga tao. Akong pamilya na biyag, but God, I'm coming to you. He encouraged himself in the Lord. Kaya ba ni mo encourage imong sarili sa panahon na hubog ka? Sa panahon na depressed ka, sa panahon na broken-hearted ka, sa panahon na bagsak ka sa imong exam, na bagsak ka sa imong career, na bagsak ka sa imong kurso, wala ka gidawat sa imong gi-applyan, full of rejection sa imong kinabuhi. Can you still praise Him? Or are you going to go with the word? Sasama ka dun sa demonyo na tumatawa na, ha ha ha. O sasama ka dun sa mga drugs at ano-anong mga bagay pa, mga kapatid. Hallelujah. Let me encourage you right now, when you're going through in that very difficult moments in life, hindi po suicide ang katubagan. Hindi po pagputol sa buhok ang katubagan. Hindi drugs ang katubagan. Hindi inom ang katubagan. Hindi pangawat ang katubagan. Igsoon ko, ang katubagan na diri sa altar. Encourage yourself to come to the throne of God. Young people, ayaw pag-suicide. Duhuli ang presensya sa Diyos. Dito ihilak ang imong kasakit. Dito ihilak ang rejection. Dito ihilak ang imong debate. And I tell you, you will feel the greatest joy in life. Woo! In the presence of God. That's why when David encouraged himself, halos lahat wala nang naniniwala sa kanya. He cried to God. Sabi niya, Lord, mahabol ba namin ang aming mga kaaway? Ang sabi, go. Ihakaw si Haring David. Sabi niya, atong apason ang atoang. Take note nyo, 3 days na ang difference. Pero sabi niya, apason nato ang atong pamilya. You see the power of God. 3 days na, and then nagkabayo to. Layo na kayong kontra. Pero ang Biblia nagaingon, giobertika nila Haring David ang mga Amalekites. Ug ang tanang gikuha sila ilang nabawi. Ang tanang gibiyag nakuha nila Haring David. Nabalik ang ilang pamilya, nabalik ang ilang mga bahandi, nabalik ang ilang mga anak, nabalik ang tanan nilang mga mananap. Why? Because there's someone who encouraged himself in the Lord. There's someone who knows, I have to keep moving forward. Hallelujah. Maaring may setback man ngayon sa buhay ko. Hallelujah. You have done your best. Binigay mo ang the best mong pag-aaral, the best mong pagsaserve sa ministry, the best mong talent binigay mo sa Panginoon. It seems it's not enough. It seems puro failure lang ang nangyayari sa'yo. Let me encourage you right now. Keep moving forward. We are not those na mag-backslide. Hindi tayo doon na panahon ng mga manibog na ta, mangundang ta sa pag-ampo. Kay way pulos ang pag-ampo. My friend, prayer is powerful. God always hear our prayer. Alam nyo, walang talunan sa taong lumalaban. If still fighting ka, hindi ka talo. Still you're breathing, hindi ka talo. Still you are praying, hindi ka talo. Still you are praising God, hindi ka talo. Pinagtawanan ka man sa mundo, pinagchismisan ka man sa mundo, but still, you're standing in the grace of God. I'm still standing. Why? Because of God. Come on, I can feel His presence. Can you worship the Lord? Can you magnify the Lord? Come on, shout hallelujah. Woo! Sige. Can we adore the Lord one more time? Sige, get out from your bitterness. Get out from your failures. Keep moving forward in faith. Micah said, when I fall, darating na darating sa buhay mo, babagsak tayo. Darating sa buhay nating madadapa tayo. Pero sabi ni Micah,
I shall rise. Oh, mga young people, maluka pa man ta, barog lang gihapon. Pamapha, pag-flex, og ingang demonyo, my God is great. The devil will hit you again with a smash shot. Napaluhod na po ka. Barog lang gihapon. Dili ko mo sibog. I will just keep moving forward in my faith. Because I believe every step I take, it's victory. This is victory. This is freedom. This is breakthrough. This is favor. This is mercy. Oh, come on. Ayaw kahadlok, mga young people. You take your step of faith right now. There is promise. Just keep moving forward. Mahimo bang father of faith si Abraham kung niundang siya sa iyang paglakaw? Gibiyaan niya iyang pamilya. Gibiyaan niya mama at papa. Gibiyaan nila ilang kabahandi. And he began to walk to find the city which is not built with man, but built with God. He kept on moving forward. So sabi ng Panginoon, Abraham, every step you take is a promise to be yours. Hallelujah. Sungsungo ng hangin, I'm gonna be moving forward. Kusog kayo ang unos, I'm gonna keep moving forward. Hallelujah. Dili tamangundang mga young people. You might feel this will be a pinakagamay na attendance ninyo sa inyong MYAC, but it doesn't hinder the power of God rest upon you. It doesn't hinder the miracle of God. Just keep moving forward. Next year, you will be the 10th year. Again, hindi pa bumalik ang Panginoon. Just keep moving forward. Just keep moving. Don't quit. Because what we are doing here is a testimony of God's grace in your life. Now, before I end, and I ready your hearts, I challenge you to give your best worship to Him. We know Paul and Silas, they preached the word, pero gipriso sila. Before sila gipriso, gibartolina, gilatigo sila. Gibunal-bunalan sila. Samad-samaran ilang mga lawas. Gibutang sila sa prisuhan. Gigapos ilang kamot. Gigapos ilang mga tiil. But yet, they keep moving forward. How they able to move forward kung nakagapos ilang tiil? Nakagapos ilang kamot. Maaring sa mata sa tao, pildido na ang Kristiyano. Mata sa tao, wali-wali ka. Nawa na hitabo sa imo karon. Bunog ka. Share ka sa maayong buhat sa Diyos, sa revival na na-experience niyo sa MYAC. Tanong karon sa imong itsura, bunog ka. Pero kahit gaano pa ka bunog o kasakit, hallelujah. Sabi nila, nakataas na itong kamot, Silas, sabi ni Paul, nakagapos atong tiil. Pero atong mga abre. Bunog ta, Silas. Sabi ni Silas, oo, Paul. But mas kamhanan si Jesus! Hallelujah! Bisag unsa kasakit ilang lawas, they rise up in worship. They step up in faith. They sing praises to God. You see, hallelujah, don't stop your prayer. Don't stop your praises. Just keep moving forward. Come on, if you want to be undefeated in this life, keep moving forward in faith with Jesus. Usay nahitabo ato nga David, giuyog sa Ginoo. Tungod sa pagsimba sa mga tao nga nagsalig sa Dios, giuyog sa Dios ang pilangguan, ilang mga tanikala na nga tangtang. Hallelujah. Ug nahanay kagawasan sila Paul. And let me share it to you. Hindi lang sila Paul ang gitagaag kagawasan sa Dios. Ang tanang bilanggo sulod didto, gitagaag kagawasan sa Dios. Hallelujah. Even the jail guard, pat yun na yung kaugalingon. Kaya nakita niyang abri ang kulungan o wala na ipiniriso. Sabi ni Paul, ayaw patya ang imong kaugalingon ni aramin tanan. Wala mi nangamatay. O kanang gabi una,
Katong jail guard, gidala sila Paul, gitambalan ilang mga samad, ug tanan sila nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kahit anong pangit ng sitwasyon na meron ka sa buhay, don't let your praise be stopped. Don't let your prayer be stopped. Don't let your shout be stopped. Can you stand on your feet right now? If you want to give the Lord the best praise, if you want the Lord to bring earthquake in your depression,